Maaaring magkaroon ng injury issue si Luka Doncic matapos ang pagkatalo ng Lakers sa Pistons. Natalo ang Lakers mga kabasketball sa 106-128 sa Pistons sa ika-41st birthday ni LeBron James. Pinangunahan ni Luka ang all-scorers para sa Lakers na may 30 points, 11 assists, at 5 rebounds, ngunit he played extremely inefficiently. He went 9 of 22 from the floor, 40.9%, at 3 of 11, 27.3% from beyond the arc, ngunit higit sa lahat ay mayroon ding 8 turnovers. Ang part of the reason mga kabasketball, para sa naturang off night, para sa Slovenian superstar, ay tila ang injury sa kanyang left shoulder. Nang malapit nang matapos ang third quarter, bumalik si Luka sa locker room at lumabas na may dalang ice pack na nakabenda sa kanyang kaliwang balikat. Nag-score siya ng kanyang 30 points bago siya pumunta sa locker room. Pagkabalik sa fourth quarter, mayroon lang siyang 1 rebound at 2 assist. Malinaw mga kabasketball, he was playing through pain, dahil kahit noong press conference, kitang-kita sa kanyang mukha na anumang paggalaw ng kanyang kaliwang balikat ay nagdudulot sa kanya ng pananakit. Ang Lakers mga kabasketball, ay bumagsak sa 20 wins 11 losses, matapos ang pagkatalo na ito at walang mga key players, tulad nina Austin Reeves at Rui Hachimura. With the injury scare to Doncic, ang Lakers mga kabasketball, ay nanganganib na magkaroon ng further depleted roster. Makakaharap nila mga kabasketball, ang Grizzlies sa kanilang susunod na 2 magkasunod na laro at home sa January 3 at January 5, ang mga fans ng Lakers ay sabik na umaasa ng update sa injury ni Luka heading into the new year. Sa kabilang balita mga kabasketball, ang Dallas Mavericks forward mga kabasketball na si Anthony Davis has found himself sa NBA trade deal sa papalapit na trade deadline sa February 6. Ang Clutch Points insider na si Brett Siegel noong Martes ay nag-propose ng isang blockbuster 5-team mock deal kay Davis sa Atlanta at muling pagsasamahin si Klay Thompson kay Steph Curry sa Golden State Warriors. Tinitingnan ng ilang NBA insiders ang Atlanta Hawks bilang isa sa mga pinakadeterminadong koponan na interesadong kunin si Davis mula sa Dallas bago ang trade deadline. Iniulat ni Chris Haynes at Mark Stein na ang Hawks aren't just casually mentioned dahil aktibong pinag-uusapan nila kung ano ang kakailanganin upang maabot ang isang deal. May direktang komunikasyon umano ang Hawks sa Dallas tungkol sa dating Lakers star. Ang report suggest mga kabasketball na maaaring handang e-trade ng Hawks si Zach Risacher bilang bahagi ng package. Ang kanilang mga on-court struggles na talo sa huling 7 laro have fueled the urgency to make the bold moves. Ang pagdaragdag ng isang proven winner, tulad ni Davis ay maaaring matugunan ang kanilang kakulangan ng interior size, depensa at rebounding. Ang deal mga kabasketball, is not without its own obstacles. Ang malaking kontrata ni Anthony Davis, humigit kumulang $58 million sa susunod na season, plus extension potential per spot rack, ay nagtaas ng mga concern sa payroll at luxury tax para sa Atlanta. Higit pa rito mga kabasketball, reports indicate na si Trae Young ay hindi inaasahang magiging bahagi ng isang Davis deal na naging komplikado sa kakayahan ng Atlanta na tumugma sa mga sweldo at bumuo ng isang competitive offer.